Alright, bagong video mula kay John Reps. Mga tol, bigyan natin ng reaksyon and commentary. Sabi rito, 4 na barko ng China pinalayas ng Japanese fighter jets. Research vessel ng China pinaalis ng PCG. Well, ito ay ating bibigyan lamang ng reaksyon, komentaryo. Samahan natin itong pag-usap-usapan mga kapatid. Samahan nyo ko. At bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps, no? At click mo na rin ang notification bell. Pati rito syempre sa YouTube channel natin, no? Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kung trip mo yung mga ganitong klaseng topic, yung mga ganitong klaseng reaksyon na may kinalaman mga kapatid sa ating soberanya at mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, no? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sinabi ng Japan na 4 na mga barko ng China Coast Guard at isang helicopter nito ang iligal umanong pumasok sa teritoryo ng Japan. Kaya't bilang tugon ay nag-deploy ang Japan ng mga fighter jets upang bigyang babala ang mga barko ng China. Sana ganyan din tayo, no? Kaya naman ang mga barko ng China ay dali-dali umanong umalis sa lugar, sabay naglabas ng pahayag ang China. Alamin ang buong detalye mamaya. Sana ganyan din tayo, no? Kasi yung balita kahapon o yung isang araw, naalala ninyo, 'di ba? Naaktuhan natin, huli sa akto mga tol, yung Chinese research vessels, no? Nagpakawala sila ng submersible vessel sa EEZ natin, Exclusive Economic Zone. Nire-radio challenge natin, hindi sumasagot, bastos Pero anong nagawa? Anong nangyari? Dapat, sabi nga ng mga nagko-comment, dapat inakyat nyo, dapat inaresto nyo, dapat ganun yung sinasabi ng mga nagko-comment. Well, di natin alam kung ano ang rules, kung paano ang rules of engagement nila dyan, kung anong dapat nilang gawin, sila nakakaalam niyan. Pero tignan nyo tong Japan. Pumasok lang tapos nagpakawala na agad sila ng fighter jet. Diba? Ganun sila katikas mga tol. At mga tauhan ng Philippine Submarine Group ay tumungo sa Mediterranean Sea upang makipagsanay kasama ang hukbong dagat ng Turkey. At sa ibang balita, isang research vessel ng China ang itinaboy ng barko at helicopter ng Philippine Coast Guard. Ito yun, no? Alamin natin mga kapatid, baka kasi kulang yung balitang napanood natin nung isang araw. Pero pinalayas naman din talaga, no? Well, hintayin na lang natin. Pero bago pa man ito maitaboy, ay nakapag-deploy na umano ito ng isang maliit na submersible deep sea na tila maliit na submarine sa karagatan ng Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye, ay tumutok at makinig na mabuti. Papanoorin natin. Naghain ng protesta ang Japan laban sa China matapos labagin ng isang Chinese helicopter ang airspace ng Japan at 4 pa nitong sasakyang pangdagat na bastos yung mga yan pumasok sa teritoryong karagatan ng Japan sa paligid ng mga pinagtatalunang isla. Ang mga isla na tinatawag ng China bilang Diaoyu o Senkaku naman sa tawag ng Japan. Pinangangasiwaan ng Japan ang nasabing isla na malapit rin sa Taiwan, ngunit inaangkin ito ng China dahil sakop daw umano ito ng kanilang teritoryo. Nako. Isang malakas na protesta ang isinampa ng Japan sa embahador ng China dahil sa pagpasok ng 4 na barko ng China Coast Guard at nag-deploy ng isang helicopter mula sa barko nito na tumagal ang paglipad ng humigit kumulang 15 minuto sa teritoryong karagatan ng Japan sa paligid ng Senkaku Island sa parehong araw noong Sabado. Minsan talaga dapat pinapatikim yung mga yan At bilang tugon, ang Japan Self-Defense Forces ay nag-deploy umano ng mga fighter jets upang bigyang babala ang mga barko ng China Coast Guard. Hindi na nabanggit kung ano mga fighter jets ang idineploy ng Japan, pero kaagad naman ang umalis ang mga barko ng China sa lugar. Noong araw ding yun, Alis tayo, baka tirahin tayo. tapos umalis sa mga barko ng China ay kaagad ding inihayag ng China Coast Guard na gumamit lamang umano sila ng helicopter upang paalisin ang isang sibilyang Japanese airplane mula sa airspace sa paligid ng mga pinagtatalunang isla. Wow, talagang kahit hindi ka nila, sila pa yung may lakas loob magpalayas no? Sinabi ni Lau Dijun, tagapagsalita ng China Coast Guard, na iligal daw kasing pumasok sa airspace ng mga isla ang isang Japanese civilian aircraft noong bandang alas 11 ng umaga. Sinabi naman ng hindi pinangalan ng opisyal ng Hapon sa lokal na media na imposible umanong tumugon ang China sa isang maliit na civilian aircraft na lumipad lamang malapit sa isla at ang pakay daw umano talaga ng China Coast Guard ay
lumapit sa Senkaku Island na kontrolado ng Japan. Tama. Madalas umanong inaanunsyo ng China na itinaboy nito ang mga sasakyang pangdagat at sasakyang panghimpapawid ng Japan palayo sa mga isla. Ngunit sinabi ng mga opisyal ng Japan sa AFP News na nag-aanunsyo umano ang mga otoridad ng China kahit wala naman umanong nangyayaring pagpapaalis at gawa-gawa lamang umano iyon ng China. Propaganda nila yun eh. Mga propagandist kasi to, dyan sila mahilig. No, ibini-brainwash nila. Actually, yung ginagawa nila, no, hindi para sa buong mundo yun eh, para sa sarili nilang audience yun. Para sa kanilang mga mamamayan, para maipakita sa kanila kung na talagang matikas tayo ha. Ganito dapat tayo, matikas tayo. Kumbaga, yun yung gusto nilang palabasin dun sa kanilang mga mamamayan. Ayon sa opisyal ng Japan, ang mga tensyon sa pagitan ng China at Japan at iba pang bansa na mayroong inaangkin ang China ay nagtulak umano sa Japan na palalimin ang mga ugnayan sa Pilipinas at Amerika. At sa ibang balita, Diba? Oh, sila rin ang mamumroblema pagdating ng panahon dahil sa ginagawa nila. Nakikita na ng buong mundo kung ano yung kabalbalang pinaggagawa nila, 'di ba? Pagkalapok nila mga tol. Ngaya mangyayari yung iba't ibang mga bansa na apektado sa ginagawa nila, magkakampi-kampihan eh. 'Di ba? At pag yan nagkampi-kampihan, mas higante pa yan sa higante. Talagang durog sila diyan pag nagkataon. naman mga kabayan, ang Philippine Coast Guard ay nagtalaga ng BRP Teresa Magbanwa at isang Philippine Coast Guard aircraft upang subaybayan, i-challenge at i-escort umano ang isang Chinese research vessel na Tansu 3 palabas ng exclusive economic zone ng bansa na nasa humigit kumulang 92 nautical miles mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. Pagdating ng barko at eroplano ng Philippine Coast Guard sa lugar ay parehong nakikibahagi ang dalawang assets sa mga radio challenge na nagpapatunay na ang kanilang mga operasyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay naaayon sa Maritime Zone Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Chinese research vessel Tan Su San Hao. Your vessel is within our exclusive economic zone. Its irregular track and movement are not consistent with the freedom of navigation. Ang research vessel ng China Wala no? Patigasan talaga ng mukha. 92 nautical miles. 'Di ba? Mula sa ating baybayin mga tol. Nandiyan dyan sila nagsasagawa ng research. Ay nako. Bastusan talaga yan. ay itinuturing na hindi naaayon sa kalayaan sa paglalayag at indikasyon ng mga aktibidad sa scientific research na lumalabag sa mga karapatan ng soberanya ng Pilipinas. Kaya't inutusan sila ng Philippine Coast Guard na kaagad na itigil ang kanilang mga paglabag sa batas na aktibidad, linawin ang kanilang mga intensyon at tiyakin ang tuloy-tuloy na pagbiyahe sa loob ng Exclusive Economic Zone bilang pagsunod sa parehong mga international at batas ng Pilipinas. Sa panahon ng kanilang operasyon ay nakita ng Philippine Coast Guard ang isang manned depth sea submersible vessel na mabilis na papalapit sa isang Chinese research vessel na kalaunan ay nakuha ng mga tripulante nito. So inakyat na. Ibig sabihin medyo may kahaba-habaan na rin siguro silang namamalagi dyan, no? Ang submersible na ito na kilala bilang Shinhai Yongxi o Deep Sea Warrior ay engineered umano para sa deep sea exploration o scientific research na may kakayahang sumisid sa lalim na 4,400 meters. Bilang karagdagan, isang rigid hull inflatable boat din ang idineploy ng Chinese vessel upang makuha ang ilan pang gamit nito na hindi natukoy na piraso ng kagamitan na maaring nauugnay din umano sa mga aktibidad ng marine scientific research. Ayon naman sa komandante ng Philippine Coast Guard na si Admiral Ronnie Helgavan ay muling pinagtibay umano ang pangako ng Philippine Coast Guard sa pagpapatupad ng mga batas pandagat, pagtiyak sa pangangalaga sa soberanya ng Pilipinas at mga karapatan sa soberanya ng West Philippine Sea. Well, marami tayong mga kababayan na nakukulangan doon sa naging aksyon ng ating Philippine Coast Guard. No, ang sabi, nakita nyo naman sa akto, nahuli nyo na sa akto nung ginawa ninyo. Diba? Dapat inakyat ninyo, dapat hinuli ninyo, diba? Well, ganun lang sana kadali, no, mga tol, no? Pero hindi kasi natin alam kung ano ang rules of engagement nila dyan, kung paano nila lulutasin yung ganyang problema. Diba? Pwede ba silang basta-basta umakyat, hulihin etong mga to, mga tol, o paalisin lang? Diba?
Ang mapagbantay daw na presensya ng Philippine Coast Guard vessel ay epektibong humadlang sa isang Chinese research vessel mula sa pagpapatuloy ng mga paglabag sa batas ng aktibidad nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matagal na itong gawain ng mga research vessel ng China sa karagatan o sa loob ng teritoryo ng bansa. Actually, hindi lang dito sa Pilipinas. Kung isa-search nyo mga tol, maging sa ibang mga bansa, no, na napakalayo na rito sa atin, ginagawa nila yan. Malaya silang labas-pasok sa karagatan ng Pilipinas dahil hindi agad nahaharang o hinuhuli. Kapag sila ay namonitor, ay niraradyuhan lamang sila upang umalis sa lugar. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa unang pagkakataon ay lumahok ang Philippine Fleet Submarine Group sa search and rescue drill na pinangunahan ng Turkish Naval Forces. Wow, meron tayong submarine group. Wala naman tayong submarine. Tinawag na Exercise Invitex ang aktibidad na naganap sa Eastern Mediterranean Sea malapit sa Aksas Naval Base sa Turkey. Sa panahon ng ehersisyo, ang mga kalahok na hukbong dagat ay nakikibahagi sa isang serye ng mga coordinated operation, pagpaplano at pagsasagawa ng mga live fire drills na naglalayong pahusayin ang interoperability, pagpapabuti ng mga kakayahan sa pagsagip at pagpapalakas ng international na kooperasyon sa mga submarine search and rescue operation. Ang Pilipinas ay wala pa ring submarine hanggang ngayon, ngunit mayroon na itong itinatag na Philippine Fleet Submarine Group. Wow. Kumbaga, No, nauna na yung mga crew bago pa yung mismong submarine. sa bahay ay mga abang pa lamang para sa mga poste nito dahil sinabi noon ni AFP Chief of Staff na magkakaroon talaga ng submarine ang Pilipinas. Nangyayari Yun nga yan. lang ay hindi pa natin alam kung kailan. Oh, basta mangyayari yan, maniwala na lang tayo. Kaya naman ang grupo ay nakikibahagi na sa mga hands-on na drill at direktang pagmasid sa mga critical na submarine search and rescue operation na nagpapatunay sa theoretical na kaalaman ng mga kalahok. Well, okay na yan mga tol. Kasi at least dyan mga kapatid, nahahasa na agad yung ating mga otoridad o yung ating mga sundalo dito sa mga ganitong klaseng operasyon bago pa man tayo magkaroon ng talagang actual na submarine. Para pag meron na tayong ganyan, bihasa na yung ating mga sundalo, di ba? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa video yung napanood natin mula kay John Reps? Pwede kayo magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.